Amen. Katulad po ng ating live streaming, no, namumunga po yan. Amen. And as to date po, ang ating pong pastor, si Pastor Esting, nagbibigay po ng green light na patuloy pa rin po tayong mag-live streaming tuwing Sunday worship service. Amen. Praise the Lord. And para rin po sa kaalaman po ng lahat, na nakakataba po ng puso, na talagang ang Panginoon po ang kumikilos sa bawat isa. Meron po tayong kapatid sa UK na nag-pledge po na magbibigay po ng tithes nila dito sa ating church. Amen. Sa One God Jesus Christ. Amen. Dahil tunay nga po na yung pagbibigay po talaga is naririnig din po nila sa live streaming. Amen. Kaya purihin po ang ating Panginoon. So, inihikayat din po natin, yung pa po nating mga kapatid na lumipat or na-transfer na kung ano po yung personal conviction ninyo, ipagpatuloy po natin ang pagbibigay sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Ang lahat po ng naliligalig magsabing praise the Lord. Naliligalig po kayo? Mamaya po, after hearing this message, alam ko po, hindi na po kayo maliligalig. Amen. Kaya tinatawagan ko na po si Pastor Marvin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nagsalita ako, naubo ako, tumating. Amen. Napakaganda po ng mensahe. Ganda ng mga message yan. Alam po ninyo, may nag-demo lang sa akin nung nagsabi nga ang ating kapatid patungkol sa bata. Yung pong isang missionary nung pumunta doon sa isang nayon na walang tubig. Walang tubig. Yung poso, walang tubig. So, ang nangyari po, yung mga tao doon, nauhaw sila. Kasi nga, kahit anong pump nila, walang lumalabas. So, yung pong misyonaryo, may dalang isang pitsin na tubig na baon-baon. Alam po nila, ang ginawa niya, binuhos niya po sa bomba. Imbes na inumin na lang niya yun para sa kanya, pero ginawa niya po, ilagay niya doon sa bomba at pinamp niya yun. Nung pinamp niya po yun, dumating yung tubig at nakinabang po yung buong natin. Ganun po tayo sa pagbibigay. Alam po ba, yung po binibigay ninyo, mayroon po nakikinabang. Amen. Praise the Lord. Amen. Alam po ba ninyo yung kwento niya? Praise the Lord. Naliligalig. Pagkatapos ng hindi mga kasya, siya'y nagreklamo at ngayon naliligalig. Maganda yan, no? Ano po yung mga message ito teleserye sa buhay natin. Amen po ba? Teleserye yan. At ang buhay na yan ay patungkol lahat sa atin na nangyayari sa mga sandaling ito. Amen po ba? Praise the Lord. Alam naman po natin ang nangyayari ngayon sa ating bayan. Marahil sa mga sandali nga po ito, sabi nga ng ating kapatid kanina, marami naman ang mga naliligalig. At nakita naman po natin sa telebisyon kung ano po nangyayari sa kanila. Dahil sa kanilang worries, anong ginawa na nila? Imbis na binubuksan na po nila yung mga groceries, mga nagnanakaw na po. Dinanakaw na nila. Kasi nga, hindi na nila alam kung ano yung mangyayari sa kanila. Hindi po ba? Is this coincidence, mga kapatid, mga kababayan? Kung hinawakan ni ex-President si Cory Aquino, no? Ano yung dumating na trahedya sa atin? Ang tindi po, lindol, and then ngayon ang anak niya. Hindi po natin, siguro ipanalangin po natin. Ipanalangin natin kung ano yung mga nangyayari ngayon. No? Sa mga nangyayari at mangyayari pa. Amen. Marami naman po. Ang sabi po kanina sa balita, 10,000. Parang ganun po ang estimate nila. Rough estimate lang po yun. Pero 10,000 ang namatay. Isipin mo yun. Pero hindi pa po yun ang baka, more than pa. Dahil po yung dumating na yun, yung tubig, parang tsunami daw. Sabi, was out yun. Marami na naman ngayon ang mga naliligalig. Marami na naman sa oras na ito.
Kaya po, mga messages, ano po ngayon, napapanahon. Amen po ba? Napapanahon ang mga salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Na wala tayong madadala kahit ano. Kahit gaano ka magtrabaho sa buhay mo, darating ang mga ganitong dilebyo. Wala ka rin mapapala. Buhay at sarili mo pa rin ang iyong ililigtas. Amen po ba? Nag-impok! Napakagandang mga bahay. Pero, anong nangyari? Was out. Pinaghirapan! Pumunta sa ibang bansa! Wala pa rin po mangyayari. At ngayon, naliligalig. Amen po ba? Basahin po natin sa Ecclesiastes 5:12. Ano po sabi dito? Ang tulog ng manggagawang tao ay mahimbing. Amen. Ganun po ba tayo? Manggagawa ng ating Panginoon, mga ordinary people. Amen po ba? Ganun po ba yung ating pagtulog sa tuwing gabi? Amen po ba? Napakahimbing at may kasama pang sumisipol-sipol pa. Ganun po ba yung buhay natin ngayon, mga manggagawa? Ordinary people na may takot sa ating Panginoon? Maging siya'y kumain ng konti o marami, hindi nagre-reklamo. Ganun ka ba? Kahit konti lang. Sandali lang anak, wala pa ako sinasabi. Kahit konti lang kinain mo. May AIDS na naman yun. Kinain. At marami. Okay lang, panatag siya. Amen po ba? Panatag, ganun ka ba? Church, ganun ka ba? O matutulog ka na, nagreklamo ka na. Parang nabigyan na po dun sa pagkain. At nandito pa kasi nakitulog ang aking biyena, no? Ay, kasi dito pa pumunta ang mga bisita. Ganun po ba kahimbing ang ating pagtulog ngayon? Ganun ba? O katulad ka ng isang mayaman, ang sabi po dito, ngunit ang kasaganaan ng yaman ay hindi mapagpatulog sa kanya. Naliligalig. Hindi makatulog dahil maya-maya, malay mo kung papasukan siya o ano. Naliligalig siya, nag-worry siya dahil sa sobrang yaman niya, kung minsan hindi na niya alam. Hindi makatulog dahil hindi niya alam kung ano yung mga sales o kung ano yung mga bagay na bibili niya para bukas. Nababalisa sa dami ng pera na nasa kanya. Saan ko kaya gagastos? Saan ko kaya? Kaya meron nga po isang joke eh. Isang taong may utang. Ang sabi niya, sabi sa asawa, mahal, hindi ako makatulog. Bakit naman? Kasi bumuri ako eh. Wala akong pambayad kay pare. Nakatulog. Gusto mo makatulog? Sabi sa kanya. Sabi naman ng isa, ano gagawin ko? Tawagan mo si pare. Sabihin mo, hindi ka makabayad para siya naman hindi makatulog. Ganun ba? Amen po ba? Kaya kayo, kung mayroon kayong mga utang, tawagan nyo yung pinag-utakan ninyo para naman hindi kayo mabalisa! Tignan nyo, yung mga pinag-utakan nyo, sila bakit naman, hindi naman nagbayad. Huwag naman po. Pag nangutang kayo, ano yun yun? Kung hindi nyo kaya, pag ganun-ganun lang.
Kayang-kaya natin yan. Amen po ba? Para hindi nag-worry, hindi kayo naliligalig po. Makatulog kayo. Amen po ba? Bakit tayo napunta sa utak? So, yung palang yaman na yan, hindi rin nakakatulong. Amen po ba? Amen. Minsan dahil sa yaman, na katulad na nangyari ngayon sa atin, di maiwanan yung mga tahanan nila dahil may mga pag-ari-arian nila. Amen po ba? Hindi maiwanan. Anong nangyayari sa kanila? Nadidisgrasya po sila. Amen. Meron daw nakita sa sa tubig, nakaganon daw sa aparador, nakaya ka sa aparador. Siguro may kayamanan sa aparador. Naliligalig. Naliligalig sa yaman sa mundong ito. Sa totoo lang po, mas masarap yung isa kang manggagawa ng Panginoon. Amen po ba? Kahit nakabukas ang pinto mo, nakalimutan mo, no worries. Amen po ba? Kahit nakangangakan, natutulog, no worries. Amen po ba? Kahit yung laway mo nandito na, no worries. Bakit? Kasi nandito si Lord sa puso. Nandito si Lord sa puso mo. Na hindi ka pababayaan ni Lord ano man ang mangyari. Amen po ba? Natatandaan niyo si Lord nung nasa bangka siya, di ba? Ay talon ng alon, ito namang mga kasama niya, worry ng worry, di ba? Ginising pa ang ating Panginoon at sinabi, Lord, na si Lord, pinatigil mo. Ganun ba yung faith mo? Sabi ba? Di ba? Hanggang tumila yung karagatan. Amen po ba? So bakit kayo naliligalig? Sa oras nito, mayroon kayong ganito. Alam niyo may dalawang klaseng tao na ito po, alam na natin kung sino sila, nababasa natin to. Pero may dalawang klaseng tao kung paano sila naglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Buksan po natin ang ating mga Bible dito sa Lucas 10:38. Alam po ninyo ito. Alam ninyo ito. Sa pagyaon nga nila, ang ating Panginoon po ito, sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon. At isang babaeng nangangalang Marta, nababasa po ba ninyo? Siguro ilalagay natin isa dito. Ayun o. Nangangalang Marta. Lahat ng Marta magsabi ng Amen! Yes. Ay tinanggap siya sa kanyang bahay. So sa kanilang paglalakad ng ating Panginoon, pumasok sa isang nayon, Amen? At merong isang nangangalang Marta na tinanggap siya sa kanyang tahanan. Amen? Sa makatwid po, ang ating Panginoon tinanggap siya. Meaning, isang nangangalang Marta o isang nangangalan na ikaw, Amen? Na ikaw nga, tinanggap mo si Lord sa puso mo. Amen? Nag-hallelujah, praise the Lord ka. Oh, Lord, sisig-sisi po ako sa ginawa. Amen? Tinanggap mo, pinapasok mo si Lord sa buhay mo. Next slide. At siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria. Lahat ng Maria magsabi ng Amen? Oh, dami si Maria. Na naupo rin naman sa paanan ng Panginoon at pinakinggan ng kanyang salita. Nandito si Lord. Si Maria. Nakaupo. Nakikinig. Sabik na sabik. Amen. Sa salita ng ating Panginoon. Talagang yung mata niya nakaganit kay Lord. Yung tenga niya talagang walang pinapalampasan ng mga salita. Amen. Walang pinapalampasan. Amen. Tuwing Monday, nandito siya. Tuwing Tuesday, bakit ka na kasi mahal, brother? Sinabi ko Monday, dahil wala ka, nandito siya. Tuesday, nandito siya, Lord. Amen. Wala naman akong ministry.
Merkules, Huwebes, okay lang. Peace time. Gigiyan muna ako. O kung saan-saan, mag-aanap pa ng may sales. Gusto ko yung 90%. Okay lang. And then, Friday, nandyan siya. Nandyan siya nakikinig. Nandyan ka nakikinig. Morning Saturday, nandyan din. Nakikinig, Maria, nakikinig sa salita ng Panginoon. Amen. Ngayon nakikiusap. Sino ba? Saan ba ako dadalhin? Saan ba ako dadalhin? Hindi po yung saan yung napapakain? Hindi. Saan yung maganda? Saan yung Bible studies? Sasama ako. Amen po ba? Sabik sa salita ng Panginoon eh. Amen. Umuupo siya. Amen. Sunday pinaghahandaan niya. Ay, naku, 8 o'clock na. Dalihan mo, ano ba ginagawa mo? Hindi mo pinalansya yung mo, dalihan mo. Amen po ba? Ganon si Maria. Ganon ka-agresibo. Inupuan ang ating Panginoon. Ganyan ka ba? Na sinabi mo kanina, lahat ng Maria magsabi ng amen. Ganon ka ba? Ganon ba ka-agresibo sa pakikinig na salita ng Panginoon? Walang pinapalampasan! Isa ko. Amen. Bakit ba? Next slide. Ngunit si Marta. At Marta, sabi na naman ng amen. Ayaw niyo Pero, kayo nakakaalam niyan. Kayo nakakaalam niyan. Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod. Amen. Si Marta naliligalig sa maraming paglilingkod. Tinanggap niya si Lord sa buhay niya. Pero nagiging abala siya sa ibang bagay. Amen. Naliligalig kung paano pagyaman. Amen. Paghahanap ng magandang kinabukasan. Tama nga po. Amen. Kung ano-ano mga ginagawa sa buhay niya, tinanggap niya si Lord. Bakit ayaw mo po sa paanan ng ating Panginoon? Ayaw makinig. Mas ginugustuhan pa doon na lang sa bahay, sa tahanan. Facebook, Twitter, Yahoo, YouTube, name it! Pinapalampasan mo ang mga ganitong aral sa buhay mo. Amen po ba? Nagiging abala ka, Marta, sa buhay mo. Nagiging abala ka. Tapos, nandadamay pa. Ano sabi po dito? At sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na nag-iisa. Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Nandadamay pa, ano? Amen po ba? Nandadamay pa. Ganun ba talaga yung slide natin? Ano? Hindi magkaiba siguro yung screen natin. Praise the Lord. Amen. Litan mo ng konti. Amen. Ikaw na, Marta, kung minsan nandadamay ka, nasasabihin mo, huwag ka na lang munang mag-attend. Kapatid, wala akong kasama.
May happy birthday ngayon sa kabila. Sa church, pagkatapos niyan, wala na, uwi lang tayo. Eto, pagkatapos ito, busog tayo. Naliligalig sa tiyan. Christian. Amen. Amen po ba? Nandadamay na huwag na lang muna tayo mag-attend. Meron naman next Friday eh. Amen po ba? Huwag naman muna tayo mag-prayer warrior. Meron na naman sa susunod. Meron naman Bible study eh. Amen po ba? Huwag muna tayo mag-attend kasi pagod na pagod ako eh. Huwag muna, walang kasama. Iwanan mo ba ako? Nandadamay. Amen po ba? Amen po ba? Nandadamay. Ano po sabi? Next slide. Datapot sumagot ang ating Panginoon. At sinabi sa kanya, Marta. Marta. Ilang beses pa? Naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Isang araw, sasabihin sa iyo ng ating Panginoon yan, naging abala ka sa buhay mo. Amen po ba? Naging abala ka sa buhay mo, nakakaligtaan mo na si Lord sa buhay mo. Sasabihin sa iyo, Gloria, Gloria. Estefania, Lamberto. Kaya masasagot mo kayo. Lord, patawad. Kasi naman, paano yung mga anak mo? Isa pong ating kababayan dito, nandito na, pumapasok na. Anong nangyari sa kanya? Sa kanyang pagpasok, nagtitinda siya. Ibang pakay. Napagbawalan lang ng ating pastor, hindi na nag-attend. At anong sinabi? Wala naman akong mapapalad dyan eh. Hindi ako kikita dito. Ano ngayon? Napauwi. Bakit nagkaroon ng karandaman? Amen po ba? Hindi nakaligtad. Naliligalig. Si Lord, may pangako mo na sa atin. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Saan ka pa? Kasama mo si Lord. Nasabi ng ating Panginoon to, bakit ka naliligalig? Ngayon, bakit ka naliligalig? Sabi ng Panginoon sa iyo. Naliligalig ka? Naliligalig ka? Ang nangyayari sa buhay po natin, tandaan ninyo, lahat may kinalaman yan sa spiritual natin at sa ating Panginoon. Alam ng Panginoon yan. Amen. Alam ni Lord yan at ikaw mismo ang nakakaalam din sa mga bagay na yan. Bakit ka naliligalig? Amen. Meron ka mga plano na nais mo na kung minsan hindi ka rin makatulog. Amen ba? Amen po ba? Amen. Minsan, binabaliktad mo na lang yung unan. Amen po ba? Pero nakakaligtan mo yun. Prayer sa buhay. Amen po ba? Nag-worry. Huwag ka na mag-uwi para bukas si Lord nandun. Amen po ba? Nandun na si Lord. Bakit ka mag-uwi para bukas? Sinabi ng Lord. Amen. Amen. Sa Matthew ba yun? Sa Matthew 6, sa 34 ba yun?
sa pagkatapos ng 33? Hayaan mo ang bukas sa mga problema. Amen. Sino po yung mga nag-worry ngayon? Sa kapatid. Oh. Amen. Hindi pala nag-worry. Pero mamaya, pag hindi ka nakatulog, nag-worry ka. Mag-text ka sa akin. Pastor, hindi ako. Amen po ba? Amen. At ano po sabi dito sa 40? Datapot isang bagay ang kailangan. Amen. Si Lord ang nagsabi nito, datapot isang bagay ang kinakailangan. May isang bagay palang kinakailangan. Amen. Yun ang nakakaligtaan ng mga Christian. Mga tumanggap kay Lord. Amen. Ang kinakailangan, ano po yung kinakailangan? Yung makapakinig tayo ng salita ng Panginoon. Amen. Pag minsan po ikaw, ini-ignore mo, ayaw mo mag-attend kung minsan. Tsaka na lang. Amen po ba? Tsaka na lang pag may time. Tsaka na lang pag okay na lahat. Pag wala na problema, tsaka na lang. Amen. Sa kaya nakuha yung tsaka. Tsaka. Salita bang Pinoy yun? Tsaka. Kinakailangan. Amen. Yung makapakinig ka ng salita ng Panginoon. Yun ang pinaka-importante. Ano po dito ang sabi ng ating Panginoon? Sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalis sa Kanya. Amen. Pinili ni Maria ang pinakamakinang, pinakamaigi sa buhay niya na hindi po ito maaalis sa Kanya. Ano yun? Yung salita ng Panginoon na nagbibigay lakas sa Kanya. Na darating ang mga problema, hawak-hawak niya ang salita ng Panginoon. Hindi siya bumibigay kailanman. Amen po ba? Kung ikaw na Christian, sinasabi mo na tinanggap mo si Lord, pero naliligalig ka sa maraming bagay, dumating ang problema sa iyo, walang salita na nabuo sa iyo. Ano ngayon? Kasi nag-attend lang ako eh. Minsan kasi si brother, pinilit akong magpabautismo eh. Amen po ba? Same like, anong nangyari sa aming dalawa ni brother? Kasi, brother. Di po ba? Tatawagan tayo, brother. Do you remember that, brother? Nung pumunta tayo doon sa isang, hindi ko na lang po sasabihin dahil mahal po yung lagi. Isang dito, isang mall na konti, department store. Kasi sa kanila departmental yun. So, narinig kami, brother, wait, brother kayo, Christian po ba kayo? Amen. Natatandaan mo yun? Opo, we are Christian. Ay, ako rin, Christian. Sabi nila, born again. Born again po ba kayo? Opo. Paano ka na born again? Ay, hindi po kasi sumasama lang po ako sa kanila. Ano yun? Marta, naliligalig ka. Pinapasok mo si Lord dito, but still, may ginagawa ka mga bagay na hindi pa rin ayon kay Lord. Amen po ba? But, si Maria, sa pagpasok pa lang ng ating Panginoon, sa buhay niya, narito na, umupo na siya, nakikinig na siya. Amen. Talagang, inaano niya yung mini-meditate niya.
yung salita ng Panginoon. Kung ano yung naririnig niya, yun ang ginagawa niya. Amen po ba? Pero si Maka, no way. No way. Busy ako. Sa buhay niya. Busy. Ginagawa niya. Amen po ba? Kung ikaw, si Maria, sa buhay mo ngayon, kung ikaw si Maria, upuan mo siya. Lord, at makinig sa kanyang mga salita. Mga salita na siyang gagabay sa iyo. Itutuwid ang landas sa iyo para sa iyo. Kaya ano po ang nangyari? Pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi maalis sa kanya. Never nang maalis sa iyo ang salita ng Panginoon. Kung ito ay tunay ang pagtanggap mo at tunay ang pagpiling mo para sa kanya. Amen po ba? Never. Sasabihin man, di ba? Sabi ni Martha, sabihin, Lord, sabihin mo nga sa kapatid ko. Sabihin mo nga, mayroon mamagaan. Huwag ka na lang muna no way! Aatin ako! Amen po ba? May sakit ko nga. No way! Pag-pray natin! Tatayo yan! Amen po ba? Masakit na. No way! Pag-pray mo yung katawan na yan! Wala kang madadayo ng Panginoon. Wala kang madadayo. Magdadayo ng kanyang last verse. Tayo magwawakas. Exodus 33:40. Tandaan ko ninyo. At kanyang sinabi, ako'y sasa inyo, sabi ng Panginoon. At ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. Amen. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. Mismo siya nang nagsasabi. Sinabi na, hindi ako nagsabi. Si Lord ang nagsabi. Ako'y sasa iyo. Meaning si Lord, nasa atin. Lagi kasama mo. Amen po ba? Bakit ka maliligalig? Bakit ka mag-worry? Amen. At ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. Amen. Relax. Take it easy. Cool ka lang. Si Lord, kasama natin. Maliligalig ka pa ba? No way. Magre-reklamo ka pa ba? No way. Magkukulang ka pa ba? No way. Amen. Kasi bakit? Si Lord ay kasama. Tayo po lahat. Praise the Lord. Amen. Pray po ang ating Panginoon. Ayaw niyo pang tumayo? Gusto niyo pa? May nagre-reklamo po ba? Praise the Lord. Ganun talaga. Kapag nanonood kayo ng teleserye, napapaganon ka. Bukas na naman. No, hindi po teleserye actually ang salita ng Panginoon. Amen. Ito po ay patunay sa buhay ng bawat isa. At ang buhay na ito, mananatili sa araw-araw. Ang gabay ng ating Panginoon sa bawat pagkilos natin nandiyan siya. At ang bawat salita niya, ang bawat salita ng Panginoon, ay dapat po natin ganapin. Kaya sa oras po ito, tayo po pasalamat sa atin. Nawa po, sa oras nito, gusto kong yung kaninang kinanta mo natin, yung ating worship, awitin po natin sa ito. Lalo tayo sa ating pagwakas na pala. Handugan po natin ang ating Panginoon sa kalangit na
Hindi ka nagkulang. Napaganda po. Amen. Kahit ako'y may pangamba, sabi niya, basta ikaw kasama, panata. Kasama po natin eh. Amen? Kasama natin. Sa iyo ako, sabi ng ating Panginoon. Sa iyo ako. Kaya, panatag ka. Amen. Ikaw lang ang pag-asa ko, ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin pa rin.